Meron tayong 4 na uri ng tula. Una, tulang dula. Ikalawa, ang tulang liriko o tulang pandamdamin. Ikatlo, ang tulang pasalaysay. At ikaapat, ang tulang patnigan. Tulang liriko o pandamdamin. Ito ay sumasalamin sa damdamin, perspektibo, pagpapahalaga o iniisip ng makata o ng taong sumusulat ng tula. Kabilang dito ang mga sumusunod. Awit. Tumutukoy sa isang tula na may tig-4 na taludtod bawat saknong. Ang bawat taludtod naman ay binubuo ng 12 pantig. Iisa rin ang tugma ng bawat taludtod. Katumbas nito sa kasalukuyan ang awit o mga kantang mayroong liriko. Sumunod ang oda. Nakatuon sa pagbibigay papuri o dedikasyon sa isang tao, bagay o anumang elemento. Sumunod ang dalit. Ito ay nagpapakita ng luwalhati, kaligayahan o pagpapasalamat. Karaniwang para ito sa mga Diyos o pinapaniwala ang Panginoon upang magpakita ng pagsamba. Karaniwan din itong isang saknong lamang. Sumunod ang elehiya. Ito ay isang tulang malungkot. Karaniwang tema nito ay kamatayan o pagluluksa. Sumunod ang soneto. Ang soneto ay isang mahabang tula na binubuo ng 14 na linya o taludtod. Tumatalakay ito sa kaisipan o diwa ng makata. Tulang pasalaysay. Nakatuon naman ang tulang pasalaysay sa pagkukwento o pagpapakita ng balangkas ng isang pangyayari. Walang bilang ang taludtod, saknong o pantig ng tulang pasalaysay. Maaaring mahaba o maikli na nagbibigay ng simple o komplikadong mga pangyayari tulad ng daloy ng buhay, pag-ibig o pakikipagsapalaran ng isang tao o bayani. Kabilang naman dito ang epiko. Sa epiko, isinasalaysay ang kabayanihan, pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway, at karaniwang hindi kapanipaniwala ang mga pangyayari. Kadalasang inaawit pero meron namang mga epikong binabasa lamang. Sumunod ang awit, korido at kantahin. Ang mga ito ay tumutukoy sa mga musikang may tono na talagang magandang pakinggan. Karaniwang may 8 sukat o kung minsan ay hindi sinusunod. Ito ay karaniwang ginagawa sa ibang bansa tulad ng Europa, Espanya, Gresya at Pransya. Tulang dula. Ito naman ang uri ng dula na isinasadula sa entablado o iba pang tanghalan. Kabilang rito ang tulang-dulang mag-isang salaysay, tulang-dulang liriko-dramatiko, tulang-dulang katatawanan, tulang-dulang kalunos-lunos, tulang madamdamin, tulang-dulang katawa-tawang kalunos-lunos, at tulang-dulang parsa. Ikaapat, ang tulang patnigan. Ito ang uri ng tula na kung saan nakatuon ito sa pagbibigay ng damdamin habang mayroong
kapalitan ng opinyon o kuro-kuro. Karaniwang tinitignan ito bilang isang tulang nasa anyong padebate o pagtatalo. Ang kaibahan lamang nito sa karaniwang debate ay gumagamit pa rin ito ng tugma, ritmo at taludturan. Kabilang rito ang duplo. Ang duplo ay isang paligsahan ng pangangatwiran sa anyong patula. Hango sa Biblia na binubuo ng mahahalagang salita at kasabihan. Sumunod ang flip-top o battle rap. Ito ang modernong uri ng balagtasan. Nagsasagutan din ang dalawang panig tungkol sa isang paksa. Balagtasan. Ito ay pinangalan kay Francisco Balagtas Baltasar. Ito ay isang uri ng pagtatalo ng dalawa o tatlong manunula sa isang paksa. Magsasalita ng pagsagot ang bawat panig na pinagigitnaan ng isang lakandula o lakambini. Sumunod ang karagatan. Ang karagatan ay isang uri naman ng paligsahan sa pagtula. Kilala rin ito sa tawag na libangang tanghalan at nagmula sa isang alamat ang paksa. Referensya: